Nakalimutan mo na ba kung paano mo ako ginayuma 3 taon na ang nakalilipas? Boss Lou, kung magpapatuloy ka sa ganyan, hindi na kita susukatan. Healing fee. Kung hindi mo ako paglilingkuran ng maayos, sa tingin mo ba ay may kinabukasan pa ang pamilya Tsu? Ikaw, 3 taon na, iniwan mo ako para sa isang basta-basta. Ganoon ba? wala nang pag-asa sa pagitan natin. Louis Chen, magising ka nga. Tapos na yung 3 taon na ang nakalipas. Tumahimik ka. Totoo ang sinasabi ko. Dati, ang taas-taas ng tingin mo sa sarili mo. Anong nangyari ngayon? Bakit ganyan ka? Kahit sino na lang, pwede na sa iyo ang gusto nila. Alam mo ba kung gaano kakakawawa ang itsura mo ngayon? Halika dito. Tuloy mo ang pagsukat sa akin. Gusto ko talagang isuot yung suit na gawa mo. Tatlong taon na ang nakalipas, minahal mo ba ako noon? Hoy, Nakarating ka na ba sa bahay ni Boss Lou? nandito na ako kay Boss Lou. Eling Faye, paalala lang sa'yo. Inabahin ka ba? Siguraduhin mo mapagsilbihan mo ng maayos si Boss Lou. Kapag kinainis mo si Boss Lou, maniniwala ka bang? Ano yang ingay? Anong ginagawa mo? Hoy! Hayaan mo na akong umalis. Sobra na si Boss Lou ngayon. May fan ka ko, ha? Ito na naman yung dahilan mo. Huwag mong akalaing palalampasin kita. Dati, ang taas-taas ng tingin mo sa sarili mo, di ba? Ngayon, ano na? Pwede na ba nilang gawin ang gusto nila? Ano nang ginagawa nyo? Mga gamit ko to. Kayo, hindi nyo pwedeng. Faye, tulungan mo na lang ako sa huling pagkakataon. Faye, Kaya pala pinamana mo sa akin ang pamilya, he. Para ikaw ang makatakas sa utang at ako ang mananagot. anong masama doon? At ngayon, ikaw ang legal na may-ari ng pamilyahi. Kapag kinasal ka kay Ginoong Su, mababayaan mo na ang utang. Eight. Anong nangyari sa'yo? Kuya, hindi na ako karapat-dapat para makasama ka. Paano ka nakapasok? Ganoon pa rin kalala ang pag-iingat mo. Yung susi, nakahilera lang sa ilalim ng doormat. Kahit sinong tao, makakapasok. Nakita ko ang kalagayan mo ngayon. Kanino ko gusto ipakita, ipapakita ko. At ikaw ang pinakawalang karapatan na makakita nito. Ang layo mo na sa akin kaysa noong 3 taon na ang nakalipas, kuya. Ako, walang karapatan. Sino pa ang may karapatan? Yung matandang binata mong nobyo. Para sa kanya, sinaktan mo ako. Alam mo ba, kung sino ang nagsabi sa akin kung saan ka nakatira? Si Ginoong Su. Hindi ko maintindihan. Bakit sa ganoong klaseng tao? Handang-handa ka pa rin. Magpakababa at sumunod sa kanya. Kung alam ko lang na ganito ang gusto mo. Noong 3 taon pa, bakit pa ako nakinig sa'yo? At hinayaan mong tratuhin mo akong parang asong sunod-sunuran? Ano ang problema? Sabihin mo na. Magbihis ka. Gusto mong makuha ang order ko.
Ngayon, kailangan mong sumunod sa lahat ng sinasabi ko. Magbihis ka na nga, ate. Hindi ba dati, paborito mo pa nga pag tinatawag kitang ate? Luichen, Magbihis ka. tatlong taon. Nagbago ng husto ang ugali ni Luichen. At ngayon, napakadelikado niya. Hindi na ako dapat makipag-ugnayan pa sa kanya. Talagang hindi ko siya papayagang makialam pa sa gulo ng pamilya ko. Ano nang suot mo? Napakaliit naman ng palda mo. Kami kasing mga kabataan ngayon. Ganito ang gusto. 8. Wala kang pagpipilian. Ganyan pa rin pala siya katulad ng dati. Ate, hindi ba dati, paborito mo pa ang stick dito? Sa walang naiwan lasa ko palang mabilis ang order. Dati, ikaw ang laging nagpapakain sa akin. Ngayon, parang nagbago na ang sitwasyon. Ate, nasa mga kamay mo na ako. Binabalikan ako ni Boss Lu ng mga nakaraan. Dahil ba sa tingin niya, hindi ko inalintana ang dignidad niya noon. Kaya gusto niya akong paghigantihan at hamakin. Hamakin? Gusto ko lang ipakita sa iyo. Ang lalaking pinili mo, si Ginoong Su. Ganyan ka ba niya kamahal? Alam niya namang gusto kitang maging akin. Pero para lang mapasaya ako, ipinadala ka niya sa akin. Ngayon, nagpapandakan pa siya ng paglalambing sa mortal na kaaway mo. Nakipag-flirt pa siya sa mortal mong kaaway sa harap ng lahat. Huwag ka nang tumingin. Ano, nagsisisi ka ba? Hindi ako nagsisisi. Anong klaseng tao si Xoxin yan? Malinaw na malinaw sa akin yan 3 taon na ang nakalilipas. Hindi ko kailangan si Boss Lu. Napaulit-ulit na magpapaalala sa akin. Eh bakit ka pa rin sumasama sa kanya? Kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Matutulungan kita. Huwag kang ganyan, kung ganyan ka pa, iisipin ko na gusto mo ako. Huwag mo akong gilitin sa salita. Kahit hindi mo sabihin, malalaman ko rin naman. Kung ganoon ka interesado, Boss Lu, ikaw na ang mag-imbestiga. Ate, huwag kang magpakatatag sa harap ko. Matutulungan kitang iwan si Xoxin yan. Basta pumayag ka lang na maging akin ka. Sige, pero kailangan mong pirmahan ang kontrata sa pamilya Xu. CJ. Pipirmahan ko. Basta huwag kang magsisi. Nandito na ako sa bahay. Sino yung lalaking yon? Baliw. Sino yung lalaking dinala mo kanina? Anong relasyon ninyo? Sino siya at kung anong relasyon namin, yan ay problema ko. Suksing yan, sobra-sobra na ang pagiging pakialamero mo. Kasintahan kita. Natural lang na alalahanin kita. Di ba dapat lang yon? Lalo na ngayon. Araw-araw kang kasama si Boss Lu. Nalalaman mo pala na ako ang iyong nobya. Tapos ginagamit mo lang ako bilang kasangkapan sa negosyo. Ano naman kung kasangkapan sa negosyo? Noon, ibinenta ka ng pamilya sa akin. Kung wala ako, baka saan sang bar ka na ngayon nagpapainom. Ngayon, hawak mo ang titulo na magiging asawa ng panganay ng pamilya Su. Inatamasa ang magandang trabaho at buhay. Tapos ngayon, ganyan ka na magsalita sa akin? Mukhang gusto mo na maghanap ng ibang mas mayamang lalaki. Sino ang nakakaalam kung ano ang ginagawa mo araw-araw kasama si Boss Lu? Saan kayo pumupunta? Ano ang ibig mong sabihin? Ang sinasabi mo ba, nilalandi ko siya? Kung nilalandi ko man siya, hindi ba't ikaw ang nag-utos noon? Ling Fei, tiisin mo na lang muna. Kung mahuhuli natin si Boss Lu, makakabuti iyon sa iyo at sa kumpanya. Hindi ba? Suksing yan. Huwag mong kalimutan ang napag-usapan natin noon.
Kapag natulungan kita na makipag-partner sa pamilya Lu, sa pagitan nating dalawa, tapos na ang lahat. Gusto mo pang tapusin ang lahat sa akin? Akala mo ba, tulad ni Ginoong Louis Chen, ay seryoso sa iyo? Naglalaro lang iyon sa iyo. Boss Lu, gusto niyo po bang dalhin ko kayo sa ospital? Daldal. Ipag-utos mo, bukas na ang pagpirma ng kontrata sa pamilya Tsu. Sige. Healing Fee. Nalutas ko na ang problema ng pamilya Tsu para sa'yo. Mananatili ka pa rin ba sa tabi ni Ginoong Tsu? Hindi naman ganyan ang ugali mo. Boss Chu, pumasok ka nang hindi kumakato. May balita mula sa pamilya Lu. Sabi nila, papayag silang makipagtulungan sa atin. Totoo ba? Siyempre, Tutu. Boss Lu mismo ang nagsabi sa akin. Pumayag siyang makipagtulungan sa pamilya Tsu. Fifi, ikaw pa rin talaga ang magaling. Itong healing fee na ito, isang maliit na assistant lang siya. Bakit siya ang napili ni Boss Lu? Fuxing yan, nangako ka sa akin. Tutulungan kitang makipagtulungan sa pamilya Lu, tapos na tayo. Ano ba ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, pag-resign ako. Ang utang ng pamilya ay sa iyo. Nabayaran ko na lahat. Wala na akong utang sa iyo. Ling Fee, bakit ka biglang magre-resign? May iba ka bang lalaki sa labas? Ayun na nga. Pag marumi ang puso, marumi ang nakikita. Huwag kang mag-arte ng sobra. Healing Fee, isipin mo mabuti. Kapag lumabas ka na ng pintuan ng pamilya Su, hindi na madaling bumalik. Fuxing yan, ayaw mo man o gusto. Aalis na ako sa pamilya Tsu Group. Sige. Gusto mong umalis? Umalis ka na ngayon din. Sa wakas, may pagkakataon na akong magsimula ng bagong buhay. At tawag ako. Healing Fei. Sa puntong ito, kailangan mong malaman kapag iniwan mo ang pamilya Su sa Jiangcheng, hindi ka mabubuhay. Hindi ba ito ang nobya ni Boss Tsu? Balita ko, magaling kang mangakit. Bakit hindi mo subukan sa akin? Ano sa tingin mo? Bata ka pa, ganyan ka namang haras. Akala mo bagong salta lang ako sa lipunan? Pag iniwan mo si Boss Tsu, wala kang kwenta. At siksuksin yan. Meron pang isang asong kagaya mo na kumakagat. Sabi ni Boss Chu, kung babalik ka na maayos sa pamilya Su, hindi na niya ito pag-initan. Pero kung matigas ang ulo mo, gagawin naming mas masahol pa sa aso ang buhay mo sa Jiangcheng. Mas masahol pa sa aso. Ayos ka lang, habulin sila. Kasign lang ng kontrata sa pamilya Tsu. Dumiretso ka na agad sa akin. Boss Lu, hindi na panahon para magbiro. Isurrender mo na ang babae sa likod mo, at palalayasin ko kayo. Kung hindi, baka itapon ka ni Boss Tsu sa labas ng Jiangcheng. Kailan naging siksuksin yan ang nagdidikta sa Jiangcheng? Sino ka ba? At mga api ka ng babae ko. Boss Lu, bakit mo ako dinala sa opisina mo? Ate, masakit ang balikat ko. Umupo na kayong lahat. Anong ginagawa mo? Hintayin mo ako. Gusto mo pa rin talaga ang high heels, di ba? Namamagana ang paa mo. Huwag ka nang mag-high heels sa susunod.
Masakit ba? Huwag kang kikilos. Malapit nang matapos ang paglalagay ng gamot. Mas malala pa ang sugat mo kaysa sa akin. Huwag ka nang magpakasugod sa susunod. Ate, ikaw. Nag-aalala ka ba sa akin? Transaksyon lang ang meron tayo ngayon. Walang pag-ibig na dapat pag-usapan. Louis Chen, wala akong anuman. Ang natitira ay ang aking dignidad. Kalimutan na natin. Helen Fee. Pumayag ka ng maging babae ko. Ang pag-ibig. Hindi ikaw lang ang magdedesisyon. Boss Chu, may lalaking sumaklolo kay Heling Fei at iniligtas siya. Heling Fei, hindi kita kayang kontrolin. Pero may ibang makakagawa noon. Buksan mo. Araw-araw na lang. Kailan ka ba titigil? Sinong araw-araw na pumupunta? Anak, bakit hindi ka man lang ngumiti sa iyong ama? Ano nang ginagawa mo rito? Tapos na ang relasyon natin. Dugo ang dugo, talagang akala mo makakawala ka sa akin? At saka, huwag kang palaging makipagtalo sa manugang ko. Kung hindi, bilang ama mo, kailangan kitang turuan. Ikaw, anak. Hindi mo ako kayang turuan. Lumabas ka. Ama mo ako, magsorry ka kay Ginoong Chu at humingi ng pera para sa akin. Kung hindi, araw-araw akong upo sa harap ng bahay mo. Para malaman ng lahat kung gaano ka walang utang na loob nang maghirap ako. Sa huli, ang pangarap mong maging designer, mawawala lahat. Matagal nang nawala, 3 taon na ang nakalipas. Hindi ba? May darating, okay lang kaya siya? Anong itinatago mo? Mukhang hindi ako ang unang bisita ngayon. Sino pa ang pumunta? Siksuksin yan ba? Bukod sa iyo, sinong pupunta rito sa bahay ko sa gabi? Wala nang iba. Healing Fee. Iniisip mo bang tanga ako? O kahit ako, ayaw mo? Bakit ganito na lang ang natitira mong pera? Ganito ba kalaki ang gastos mo nitong 3 taon? Baka naman may bago kang binibigyan ng pera. Isang tao lang ang pinagkakaguluhan mo, hindi pa sapat. Saan ako kukuha ng lakas ng loob para magkaroon ng pangalawa? Dahil ba wala ka ng pera kaya tayo naghiwalay noon? 3 taon na ang nakalipas. Ano ba talaga ang nangyari? Wala. Ganyan ka pa rin, matigas ang ulo. Ano nang kailangan mo sa akin? Narinig kong umalis ka na sa trabaho. Sino ang nagsabi sa'yo? Hindi mahalaga kung sino. Ang mahalaga, umalis ka na sa pamilya Xu. Maging punong taga-disenyo ka sa amin. Ano ba talaga ang ibig niyang sabihin? Humingi pa siya ng kondisyon tapos inalok pa akong magtrabaho sa kanya. Huwag ganoon. Magaling ka talaga sa disenyo. Parang nasasayang ang talento mo bilang maliit na assistant lang. Makakatulong ka para mas lalong umunlad ang kumpanya. At malulutas din nito ang problema mo sa pera. CJ, Akala ko tatanggi ka. tulad ng sinabi mo, wala akong trabaho at kailangan ko ng pera. Lahat ng taga-disenyo gustong makapasok sa kumpanya niya. Bakit ako tatanggihan? Bakit mo ko tinitingin?
Bakit mo iniwan ang pangarap mo? Ano ba talaga ang gusto niya? Design book. Bakit ka umiiwas? Wala. Pangalan ko to, ito ba yung regalo mo sa akin? 3 taon na ang nakalipas. Sandali, anong oras na? May meeting pa ako mamaya. Maaga pa naman. Ano ng problema? Kapag lalaki, ang relo ay simbolo ng klase at karakter. Yang suot mong relo, parang pangbata lang. Nahihiya tuloy akong halikan ka. Huwag mong sabihing maliit ako. Ako ang bibili ng unang magandang relo mo sa buhay. CJ, Anong sinasabi mo? Bakit mo ginagalaw gamit ko? Lumabas ka. ipadala mo na ang regalo. Excited na ako. Ayusin mo yan. Si Healing Fee ay opisyal na magtatrabaho sa isa makalawa. Boss Chu, tungkol sa marketing department. Marami ng kliyente ang nagmamadali para sa proposal ni Assistant He. Ano ang gagawin natin? Sasabihin ba natin ang totoo kay Assistant He? Anong totoo? Si Healing Fei ay nagdadabog lang ng ilang araw. Kapag napagod na siya, babalik din yan. Hindi yan problema. Pero narinig ko na si Assistant He ay, alam ko ng husto ang ugali niya. Kapag nakaranas siya ng hirap sa labas, siguradong kusang babalik yan. Pero ngayong umalis na si Assistant He, ang pinakamahalaga ay kailangan nating panatilihin ang deal kay Boss Lu. Akong si yan, hindi makakagawa na wala si Healing Fei. Impossible yan. Ako mismo ang pupunta para sa deal na ito. Ngayong nakatakas ka na. Sa mga kamay ni Xuksin yan. Ako na ang bahala para ipaghiganti ka sa kanya. Ginoong Lu, pasensya na at nahuli ako. Ayos lang. Mabuti nang busy si Boss Xu. Mas mabuti kung wala siyang oras para hanapin si Healing Fei. Ginoong Lu, ang dahilan ko sa pagpunta rito ay para kumpirmahin sa inyo ang pag-upgrade ng ating short-term order sa long-term order. Maliit na bagay lang yan. Ang totoo, pumunta ako para malaman ang mas malaking bagay. Si Healing Fei, noong 3 taon na nakalipas. Ano po ang gustong malaman ni Ginoong Lu? Sasagutin ko ng buong katapatan. Ibinigay ko na sa kanya. Ikaw lang ang maraming alam. Pangarapin mo na lang ang long-term order. Boss Lu, dahil sa kanya, hindi ka na kumakain, hindi ka na natutulog. Hanggang sa inalisan mo pa ang pamilya, o para magtayo ng sarili mong kumpanya. Bakit hindi mo sabihin na ang dahilan mo ay para maitayo ang kumpanya? Hoy, binibininghi. Lasing na si Boss Lu. Urgent ang asikasuhin. Pumunta na dito at alagaan siya. Binibininghi nga. Kung medyo lati ka pa, baka hindi na siya makahinga. Panaginip ba ito? Muling lumitaw ka sa aking panaginip. Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang gusto mo sa kanya? Gusto mo ba sa kanya dahil matanda na siya o dahil mahilig siyang magloko? Saan ba ako nagkulang sa kanya? Yung kagabi,
Wala kaming ginawa. Totoo. Hinawakan niya ang mukha ko. Hinagkan pa niya ako. Panaginip nga ba talaga ito? Dito na ako bababa. Huwag mo akong hintayin mamayang gabi. Ano? Gusto mong lumayo sa akin para walang mag-isip ng masama? Paano tayo lalayo sa isa't isa sa ganitong relasyon natin? Amoy ng katawan mo kapareho ng shampoo ko. Kahit sino, pag naamoy yan, malalaman agad na tayong dalawa. Magkasama kaming natulog kagabi. Sino bang kasing kupal mo na aamoy-amoy pa ng buhok ko? Ang pag-ibig mo at ang relo mo, isa-isa kong babawiin. Teka muna lahat. Boss Lou. Ito ang bagong kinuha kong senior fashion designer. Magkakasama na tayong magtatrabaho mula ngayon. Magtulungan tayo. Ako si Healing Faye. Sana po maituro ninyo sa akin ang inyong karanasan. Utol ako sa designer na yan. Mga lumang style, hindi na uso, designer pa ba yan? Lumang style. Gusto mo? Pero hindi ba masyadong mahal? Ang tao ay nakasalalay sa damit, ang kabayo ay mula nang sumama ka sa akin. Dapat kang laging magsuot ng presentable sa labas. Hindi kita hahayaang magsuot ng mga lumang damit. Sandali, bago tong damit, madudumihan. Hubarin mo muna bago mo ako halikan. Ano naman kung luma ang suot ko? Mas mabuti pa yan kaysa sa fake na suot mo. Ang paggalang sa orihinal na disenyo ay ang pinakabatayang. Etikan ang bawat designer. Sa anong karapatan ka nagmamando sa akin? Boss Lou, tinawag mo ako. Tawagin mo akong Boss Lou. Nagpapanggap ka pa. Kanina sa meeting, binaboy mo ang mukha ng empleyado ko. Sa harap ng lahat. Masaya ka ba? Ayoko nang napapahiya. At sumusunod ka pa rin kay Ginoong Xu. Lingfei, gusto mo bang bumalik sa akin? Hindi ito negosyo o pakikipagtulungan. Magbalikan tayo. Pwede ba? Edsinlan, yung Healing Faye na est sa buhay mo. Nandito sa kin. Bilisan mo, alisin mo to. Singyan. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Natatakot lang ako na mabunyag ang mga sikreto ng pamilya Tsu. Tatawagan ko na siya ngayon. Ang tagal-tagal niyang absent. Sige, pagalitan mo siya ng todo. Naku, ang lakas ng loob niya. Binablock ka pa. Healing Faye. Singyan, huwag kang magalit. Ayaw niyang sumunod. Marami akong paraan para pasunurin yan. Akin na yan. Noong 2010, si Tsutsinyan ang sumagip sa'yo sa pagkabangkarot. Ngayon, kinuha ko na si Tsutsinyan sa'yo. Si Luichen naman ang sumasagip sa'yo. Healing Faye, hindi ako naniniwalang. Palagi kang swerte. Magbalikan tayo. Pwede ba? Ang gabi na, hindi ka pa umuwi. Hintayin mo ba ako? Kamusta? Yang matandang lalaking yon, hinahabol ka pa rin ba? Marami ang humahabol sa akin ngayon. Ikaw ba ang tinutukoy mo? O kung sino pa? Yung issue natin noon, wala ka pang sagot sa akin. Maghintay ka lang. 3 taon na ang nakalipas. Kasalanan ko, iniwan kita. Ngayon, ako na ang mauuna sa pagpapahayag ng nararamdaman ko sa'yo. Gaano katagal pa?
8. Ito, binili ko sa unang sahod ko sa part-time job. Kapag lumaki ang kita ko, bibilhan kita ng mamahalin. Pangako yan. Alam kong hindi mo talaga ako nakalimutan. Louie Chen. May oras ka ba sa weekend? Meron. Ate, ngayon, ipapaalam ko talaga sa'yo ang tunay kong nararamdaman. Hoy, Louie Chen, pumunta ka rito sa dati nating tambayan. Baka may mamatay pa kung hindi. u-turn tayo. Salamat. Ako. Hoy, Fifi, nakita ko lang si Louie Chen. Kasama niya yung ibang babae. sige, alam ko na. Okay lang yan. Paumanhin, may emergency ang kaibigan ko. Hindi na siya makakapunta. Pakitanggal na lang po lahat ng ito. Salamat po, balik-balik po. Isa na namang iniwan sa air ng boyfriend. Louie Chen. Binigyan kita ng pagkakataon, di ba? Ingat ka, Papa. Isa na namang walang pananagutang ama. Louie Chen. Anak nyon. Ciao Fifi, sabi ko sa'yo. Hindi mo talaga maasahan ang mga lalaki. Gago si Tsutsing yan. Si Louie Chen din, wala ring kwenta. Dapat tayong mga malalakas na babae, mag-focus na lang sa karir. Ciao Fifi, shot tayo. Huwag na nating intindihin ang mga gago at mga problema nila. Kung ayaw talaga, tawagan natin tong gago. Tanungin natin kung single ba talaga siya. Ano ba talaga ang gusto niya sa'yo? Gago ka. Single ka ba o hindi? Maliligo pa siya. Pagkatapos niya, papatawagan ka niya. Ano ba yan? Dinala pa niya yung babae sa bahay niya. At maliligo pa. Kahit pa boss siya, pupunta ako ngayon at papagalitan ko siya. Huwag na, An-An. Ako at siya. Dapat natapos na yon, 3 taon na ang nakalipas. Wala na dapat akong inaasahan sa kanya. Mula ngayon, magkahiwalay na ang aming landas. Hello, ang numerong tinatawagan ninyo ay mangyaring subukan muli mamaya. Papa. Tauzi, ilang beses ko na sinabi, Tito ang tawag mo sa akin. Huwag mo akong tatawaging Papa. Sige na, mabait ka. Nasaan si Luya? Louie Chen, napakatagal na. Bakit hanggang ngayon hindi ko pa rin nakikita ang taong gusto mo? Anong pakialam mo? Kung walang problema, dapat tayo ang pinakamalapit sa isa't isa. Ano, hindi ba ako karapat-dapat magtanong tungkol sa buhay mo? Kung ganun, Saan ka noong 10 taon na nakalipas? Iniwan mo ako sa labas para mamatay. Kung hindi namatay si Kuya sa aksidente, may isip mo ba ako? Ano ba talaga ang gusto mo?
hindi mo sinagot ang tawag ko kahapon? Oras na ng uwian, kailangan bang sagutin ang tawag sa trabaho? O gusto mo bang mag-overtime ako para makipag-usap sa iyo, Boss Lou? Ako ang may kasalanan kahapon. Pasensya na, ate. Mukhang wala siyang balak magpaliwanag sa akin. Sabado, susunduin kita, okay? Pasensya, may kliyente akong kailangan kausapin kasama ng assistant ko. Baka hindi ako makakasama sa trabaho. Hindi na ako mangangako ng hindi ko natutupad. Yan ang problema mo. Boss Lou, pakiusog naman. Malalate na ako sa trabaho. Helling Fee. Huwag na tayong mag-away, okay? Kumusta? Kumusta? Sir, sa second floor terrace po ang reservation niya. Pwede mo bang ilipat ang mesa niya sa may bintana? Pasensya na po, hindi po pwede yon. Pwede po bang tulungan niyo akong ilipat ang kanyang pwesto? Sa may bintana. Mahirap po yan. Sapat na ba ito? Sapat na. Pasensya na, matagal kitang hinintay, senior. Walang bakante sa terrace. Junior, Dito na lang tayo, tiisin mo na. ang tagal nating hindi nakita. Paang may agwat na. Hindi naman, senior. Kliyente mo na ako ngayon. Siyempre, iba na ang estado mo. Tingnan mo itong draft ng design ko, senior. Check mo kung tama ang direksyon. Bakit parang multo itong tao, laging nandyan? Boss Lou, ano ang gagawin natin ngayon? Maghintay. Nasa loob ng empleyado ko, may negosyo siyang pinag-usapan. Responsibilidad kong protektahan ang kanyang kaligtasan. Boss, hindi naman kita tinatanong Ang dami mong salita. Junior, kailangan kong sabihin, ikaw talaga. Ang pinakamay talento sa lahat ng designer na nakilala ko. Sobra naman ang papuri mo, senior. Kung gayon, tayo na. Salamat, senior. Masaya ang pakikipagtulungan sa iyo. Junior, libre ka ba sa weekend? Manood tayo ng sculpture exhibit. Ano sa tingin mo? Tour ito ng paborito mong sculptor. Interesado ka ba? Senior, pakawalan mo muna ang kamay ko. Louis Chen. Ano ang ginagawa mo? Ayos ka na ba, senior? Ayos lang. Healing fee. Hinahalay ka niya. Anong karapatan mong pakialaman ako? Kaya pala gusto mo pang mag-date sa kanya sa weekend. Bitawan mo siya. Maglayo ka sa kanya kung hindi ang buong pamilya few. Ang magbabayad sa kabaliwan mo ngayon. Pakawalan mo. Nakita mo? Ganyan ang taong pinili mo. Pare-pareho lang silang lahat. Maliban sa akin. Puro kabiguan lang ang ibibigay sa'yo. Wala kang pakialam. CJ. Ngayon, may pakialam na ako. Ikaw, isang babaeng may nobyo. Hindi lang nakikipag-flirt kay Boss Lou. Ngayon may kalandian ka pang iba sa labas. Isang babae kang malandi, sinong magkakagusto sa iyo? Ang tapang talaga ng babaeng ito, nang iwan pa sa akin. Gamitin ang lahat ng resources ng pamilya, para sirain siya. Dapat siyang pabalikin sa pamilya, nang nakayuko, para humingi ng tawad. Ang bulag naman itong si Healing Fee. Hanggang sa iyo, niloloko niya. Tutulungan kitang maghiganti sa kanya. Ipaliwanag mo nga. Bakit ang design na in-upload mo kagabi ay halos kapareho? Ang nasa database ng pamilya Tsu. Healing Fee, ninakawan mo ang kumpanya ng iyong nobyo. Bakit hindi ka pa rin nagbabago? Ang nagsasabi ang dapat magpatunay. Sabi mo ninakaw ko. Nasaan ang ebidensya? Ang design sa database ng pamilya Tsu. Dati kang empleyado ng pamilya Tsu. Lahat ng design na ginawa mo noon ay pag-aari ng pamilya Tsu. Kaya siguradong ninakaw mo ito. Lohi ka ng magnanakaw. Nakakatawa. Basta epektibo, okay lang. Healing Fee, ang pagnanakaw mo ng design ng pamilya Tsu ay napatunayan na. Buti na lang mabay si Boss Tsu. Basta bumalik ka lang sa pamilya Tsu.
Pwedeng i-withdraw ang kaso laban sa iyo. Pero hindi ito ang design na ginawa ko noong nasa pamilya Xu ako. Wala ni isang pirasong draft o sketch ang nagpapakita ng bakas ng gawang ito. Hanggat di mo napapatunayan ang sarili, mananatili ang plagiarism case. Sigurado hindi ka nang kunin mo. Wala kang choice kunin mo mag-skin. Bilang pinakamababang assistant, walang kawala ka. Ano, wala ka nang masabi. Kung hindi mo ito ginawa noong nasa pamilya Tsu ka pa, kailan mo naman ito natapos? Huwag mong sabihing sa bahay mo ito ginawa. Sino ang magpapatunay sa'yo? Nandito ka na sa bahay ko. Ano na ba ang relasyon natin ngayon? Boss, Hindi mo ako tutulungan. Huwag na maging ang mga nakakasira mo. Nakakasira ng mood. E di gawin natin ang isang bagay na hindi nakakasira ng mood. sa round na to, siguradong panalo ako. Sa totoo lang, sa bahay ko nga to ginawa. Pero, Nang gabing magkasama tayong gumawa nito. Ano? hindi ko inakalang ang simpleng design na ito Ay pinag-aagawan sa labas ng kumpanya. at may daga rin sa loob na nagmamatsyag. Sinisisi ko lang si Chu Xinlan. Siya ang nag-utos sa akin. Huwag niyo po akong tanggalin. Kaya pala, wala sa mahilig sa Si Boss Lu pala. Kung may papasok ko lang si Luya sa paniko, kayang-kaya kong patumbahin si Healing Fee. Ikaw si Ate Luya, di ba? Gusto ko sanang ipakita sa iyo ang isang larawan. Madali lang patayin si Healing Fee. Et Luya to, di ba? Gusto ko sanang ipakita sa iyo ang isang larawan. Sa araw na yon, aksidente kong nakita ang mga ito. Si Boss Lu, kasama ang isang babaeng malandi. Ganito ba siya? Hindi ba kayo nag-aalala para kay Boss Lu? Ano sa tingin nyo? Naku, interessant. Huwag kang mag-et ng basta-basta. At saka, ang usapin ng pamilya namin, wala kang pakialam, dayuhan ka. Siya yung babaeng kausap ni Louis Chen sa telepono. Kumusta po? Ako si Healing Fei. Ikinagagala kitang makilala. Ako si Luya ng pamilya Lu. Anong ginagawa mo rito? Pumunta ako sa sarili naming kumpanya para makilala si Jihin na designer. Ano naman ngayon? Tama na yung kaartehan mo. Louis Chen, hindi ka ba natatakot na malaman na matandang yun sa inyo? At tanggalin ka sa grupo. Tingnan natin kung may kakayahan siyang gawin yon. Sage. Mas mabuti pa, lalo akong makikinabang. Babalitaan kita. Huwag kang magpapakita sa harap niya muli. Hindi ko inaasahan na sa pamilya nating mga Lu, ay may lalaking tulad mong napakaromantiko. Ilang taon na ang nakalipas. Hindi mo pa rin makalimutan. Sa tingin ko ngayon, malamang wala na siyang gusto sa'yo. Tumahimik ka. Pumunta ba siya rito ngayon para ipakita na siya ang may-ari? Ate, matagal na yon. Dapat wala ka ng galit. Louis Chen, anong ginagawa mo? Ang hirap-hirap kong hinanap ka, mahal. Ayokong mawala ka na naman. Pwede ba tayong mag-ayos? Ang dami-dami mong kapatid na babae. Hindi mo naman ako kailangan. Kung iiwan kita, may iba pa namang lalaki para sa'yo. Ikaw lang ang mahal ko, ikaw lang ang gusto ko. Louis Chen, maghiwalay na tayo ng maayos. Hanggang dito na lang. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, ayoko nang magpatuloy sa ganitong sitwasyon. May pamilya ka na. Hanggang dito na lang tayo. Tama na yan. May anak ka pa. Anong anak? Akala ko ba, isa kang manyak lang, isa ka palang halang ang kaluluwa na ama.
Iniwan mo yung napakagandang anak mo para lang makipagligaw-ligaw. Papa. Sandali lang. Huwag kang tatawag ng ganyan, baka hindi kita bigyan ng baon. Pasensya na, Tito. Pasensya na, Tito. Tito. Si Luya. Tito, may hinahanap ka ba kay Mama? Wala. Sa susunod, pupunta ako. Kasama si tita. Hindi ka nagalit, di ba? Sino bang tita ang sinasabi mo? Sino pa ba kundi ikaw? Kapatid, naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Eight. Panaginip ba ito? Gising ka na. Healing Fei. Buksan mo ang pinto. Alam kong nasa loob ka. Sandali lang. Pabayaan mo siyang maghintay. Healing Fei, huwag mo akong pipilitin, ha? Talaga namang mahina na ang matatanda. Lu Yichen, anong ipinagmamalaki mo? Si Healing Fei, kasintahan ko pa rin ngayon. Alam ba ng pamilya Lu na ikaw ay kabi sa labas? Ikaw, Wala pa kayong kasal. Ang hindi minamahal ang tunay na kabit. talaga bang kilala mo ang babaeng yakap-yakap mo ngayon? Ang pamilya Lu, hinding-hindi papayag na pakasalan niya iyon. Lingfei, okay ka lang ba? Okay lang. Binibininghi. Para na rin sa sarili mong bahay, huwag kang mahiya. CJ. Lu Yichen, kalan ka balak. Bumali sa pamilya Lu. Hindi ako babalik. Dahil ba sa babaeng iyon, alam mo ang mga paraan ng matanda. Gagawin niya ang lahat para pahirapan ka. Ang Jiangcheng, hindi para sa'yo. Lingfei, Paumanhin. Alam kong fashion designer ka, binibininghi. Opo, tawagin ninyo na lang akong Lingfei. Sa hinaharap. Sasama ka ba sa kapatid ko pabalik sa Jiangcheng? Sasama ka ba sa kapatid ko pabalik ng Jiangcheng? Ate Luya. May sarili akong plano sa buhay. Patuloy akong nagsusumika para maging isang mahusay na fashion designer. Iyon ang landas na tinatahak ko. Kung gayon, paano kung tututulan ko ang inyong pagsasama? Luya, Bata ba si Lu Yichen? Kailangan pa ba ng pahintulot ng pamilya para magmahalan? Kung ganon, napakawalang katuturan naman ng pamilya Lu. Magkamukha talaga ng ugali ang dalawang yan. Luya, huwag kang magpakalabis. Ate Luya, ito ba ang bigay sa akin na dot? Ito ang baon na pera mula sa ate mo. Salamat, Ate Luya. May regalo rin ako para sa'yo. Ito ang aking nanalong entry sa isang paligsahan. Nakuha ko ang unang pwesto. Sa tingin ko, bagay na bagay ito sa'yo. Napakaganda nitong sutla. Napakahusay ng disenyo. Swerte mo talaga, Paul. Healing Fei. Maging tayo na. May handa rin akong sorpresa para sa'yo.
Ilan pang sorpresa ang itinatago mo sa akin? Ate, mabilis na mabilis ang tibok ng puso mo. Pwede bang hindi ka na umuwi ngayong gabi? Bata ka ba, Lu? Uuwi lang naman ako. Unang beses nating magkahiwalay mula nang maging akin ka. Medyo may separation anxiety lang ako. Kaya, gusto mo bang pumasok at uminom ng tsaa? Ang pinakamahalagang bagay sa kwartong ito ay ang mga manuskritong ito. Target nila ang manuskrito ko para sa paligsahan. Malinaw ang kanilang layunin. Singyan. Narito ang lahat ng mga disenyo ni Helen Fee. Nandito lahat. Pero, parang medyo delikado. Nalagay natin ang lahat ng pusta sa kanya, di ba? Ikaw, magpatuloy ka lang ng may tiwala. Pangalawa o pangatlo ang talento ni Helen Fee. Kung hindi ito ang gagamitin ba natin ang mga disenyong ginawa mo? Sinlan, ako ang sasalo sa'yo. Mas mabuti kung mananalo sa paligsahan. Pero kahit hindi manalo, si Rain natin si Helen Fee. Ang mga bagay ko, kahit hindi ko gusto, walang karapatan ang ibang kumuha. Ikaw ba ang designer na si Chu? Ang ganda-ganda mo naman. Boyfriend mo ba ito? Ang sweet naman ni designer Chu at ng boyfriend niya. Personal pa nga naghatid sa lounge, di ba? Narinig ko nga na baka ikaw ang magiging number 1 ngayon, designer Chu. Totoo ba? Salamat sa papuri. Nagtututo rin naman ako sa inyong lahat para umunlad tayong magkakasama. Atling Fee, bakit ka nandito? Di mo malang sinabi, para sana sinabay kita ni Singyan. Pwede pa tayong mag-usap-usap sa biyahe. Ang sama mo naman, nakikipag-usap sa'yo si Designer Chu. Di mo ba nakikita? Ang bastos mo talaga. Ayos lang. Naiintindihan ko si Atling Fee. Pagod lang siguro siya. Helen Fee. Gagawin kong lahat para sirain ang pangalan mo. Mga designer, naipasa na ang inyong mga sketch sa ating mga hurado para sa unang skinning. Pagkatapos nito, gumawa na kayo ng totoong damit base sa orihinal na disenyo. Atling Fee, sa palagay mo sa atin dalawa, sino ang mananalo? Bakit kailangan sa atin? Pwede namang iba. Magtiwala ka sa sarili mo. Baka nga tayo pa ang magkakalaban sa huli. May problema sa dalawang to. Pakiakyat ang mga kalahok mula sa Team 0, 1-0-2. May indikasyon ng pandaraya at pangungopia sa dalawang sketch na ito. Pangungopia? Paliwanag, mga maam. Ang Rose Manor na to, ako mismo ang gumawa nito noong nakaang linggo. Mayroon akong original na draft para patunayan. Yan ang aking ebidensya. Wala na akong ibang sasabihin. Tapos na ang usapan. Ngayon naman, ipaliwanag na isa pang designer.
Hindi ako nangopya. Grabe na ba talaga ang pangungopia ngayon? Naku po, parang gusto niyang mawala sa industriya ng disenyo. Pero mabait talaga si Designer Chu. Ay hara-harapan na siyang ginagaya, wala siyang galit. Uwi na. Ayusin mo na lang, kakain na tayo ng hapunan. Batang-bata ka pa talaga. Ilang taon ka na, kulay rosas pa rin ang binibili mo. Ako ang gumawa nito para sa'yo. Paborito mong hipon, tikman mo na. Di masama, dapat kang purihin. 8. Hindi ako magdududa sa'yo kailanman. May plano ako. Papaluhurin ko sila at magsusori. Healing Faye. Alam kong mahal mo pa rin ako. Naloko ka lang ni Ginoong Lu. Naloko. Noon ang kasama kita dati, ginagago at inuutusan lang ako. Ngayong kasama ko si Ginoong Lu. Masaya at komportable na ang buhay ko. Malinaw ang pagkakaiba. Teka lang. Masaya at comfortable? Gaya ngayon? Nababalot ng iskandalo, di ka na makalabas ng bahay? Dahil yan sa inyo. Sa amin? Paano kung sabihin kong may balak si Ginoong Lu sa lahat ng ito? Harap-harapan na ang ebidensya. Isasalsan niyo pa kay Ginoong Lu. Wala na akong kung ano pa ang mapapala niya sa akin. Ang mapaglaruan ka lang na parang isang laruan. Healing fee. Ngayon, siguradong mapapamahal kita sa akin. At saka, mararamdaman mo ang sakit ng maiwan. Tingnan mo ang sarili mo ngayon, halatang halata na nahulog ka na sa kanya. At ngayon, handa ka na ba sa susunod na mangyayari? Hindi na kailangang sabihin pa, di ba? Imposible yan. Kung ganoon, subukan mo ang sinasabi ko, para malaman mo kung may itinatago nga siya sa'yo. Naku, may mukha pa siyang pumunta dito. Siguro naman, humihingi ng pasensya kay Boss Lu para bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Sayang lang, hindi siya papansinin ni Boss Lu. Nag-o-overtime ka ngayon, kaya nagdala ako ng baon para sa'yo. Ayos! Sige, iiwan ko na lang sa reception. Kunin mo na lang kapag libre ka. Ingat ka palagi ha. CJ, baba na lang ako mamaya para kunin. Siguradong darating siya. Wala naman pala siya sa opisina. Bakit niya ako niloloko? Eight. Bakit hindi ka pa umuwi? Gaano ka na kaya naghihintay dito? Simula nang sabihin mong nag-o-overtime ka, nandito na ako. Huwag mo nang kainin yan, malamig na. Ate, maniwala ka sa akin. Kapag tapos na ang lahat ng ito, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Kung ganoon, subukan mo ang sinasabi ko, para malaman mo kung may itinatago nga siya sa'yo. 8. Hiwalayan na natin. Kahit ano pa ang hilingin mo, pwede. Pero ito, hindi. Huwag mo naman akong iwan ulit. Nakakapagod na ang mabuhay sa kasinungalingan. Luli Chen, ayaw na kitang mahalin. Talagang, ang hirap-hirap talaga makipagrelasyon sa mas bata.
Healing Fee. Pinabayaan mo na naman ako. Ikaw palagi ang pinakamabilis magdesisyon. Ate, pwede kang magalit sa akin, pero wag kang mag-ayuno. Inaalala mo tiyan ko, pero di mo sinasagot tanong ko. Louie Chen, huwag muna natin pag-usapan kung ano talaga. Ang itinago mo sa akin. Pwede bang tumigil ka na sa pagpapanggap? Mamaya, ipapaliwanag ko ng buo sa'yo. Nagpa-deliver ako ng pagkain para sa'yo. Kainin mo. Umalis na ako sa bahay. Di ko na kailangan ang awa mo. Ngunit walang daan at dito, Yilin Apartments. Buksan mo. Delivery. Louie Chen, manyakis ka ba? Ate, isang beses mo na akong pinabayaan, kaya natural lang na mag-ingat ako. Mabuti pang kunin mo na yung pagkain. Kapag ako pa ang naghatid sa'yo ng pagkain. Alam mo nang mangyayari. Sakay ka. Kung gusto mong pasanin kita, sabihin mo lang. Ang tagal mong naglakad, di ba masakit mga binti mo? Bibilang ako ng 3. Kung di ka pa rin sasagot, hahalikan na kita. 3, 2. Salamat, Boss Lou. Mabuti na ang lagay ko ngayon. Walang utang na loob. Ikaw na ang maglagay. Baba ka. Eight. Yung almusal sa mesa, pinuntahan ko talaga yan para bilhan ka. Siguraduhin ubusin mo. Louie Chen, kung ayaw mong maging kapatid, ganyan ba talaga ang gusto mong gawin? Gaano ba karaming bagay ang tinatago mo sa akin? Naiinis na ako sa'yo, nakakasuka ka na. Lumabas ka. Sino ka? Ikaw pala yung babaeng nag-iwan sa anak ko. Kayo po ang ama ni Louie Chen, di ba? Tama. Ako ang ama niya, at ako rin ang presidente ng pamilya Lu. Narinig ko na may mga isyu kang kinakaharap. Sapat na ang perang ito, para sa'yo, hanggang sa pagtanda mo. Isang kondisyon lang, iwan mo ang anak ko. Hadlang ka sa kanya. Baka gusto ninyong umupo at kumain muna ng almusal. Ito ang pinagbilhan sa akin ng anak ninyo kaninang umaga. Tignan ninyong mabuti, hindi ako hadlang sa kanya. Siya ang nagulong sa akin at nagpadlock ng pinto. Ikaw. Anong klaseng palasa meron si Louie Chen? Marami akong ipinakilalang dalagita sa kanya, ayaw niya. Ikaw pa talagang mas matanda sa kanyang babae ang pinili. Hanggang sa isinakripisyo pa niya ang mana sa pamilya, Lu dahil sa'yo. Ito ba ang lihim mong hindi masabi sa akin? Louie Chen, tanga ka ba? Bata pa si Louie Chen, hindi pa niya alam ang tama. Ako ang magdedesisyon para sa kanya. Kung matutulungan ninyo akong makaalis kay Louie Chen, pangako ko, hindi ko na siya gagambalain kailanman. Sage. Sandali. Ang taong akin, hindi mo pwedeng pakialaman. Louie Chen, ibaba mo ako. Nakakadiri. Pakawalan mo ako. Naghanda ako ng damit mo para sa award ceremony ngayon. Suotin mo mamaya. Puno ako ng iskandalo, wala nang karapatang dumalo sa awards, Louie Chen.
Huwag mo nang pag-aksayahan ng oras ang sarili mo sa akin. Kung hindi mo alam kung paano magmahal, maging tapat ka. Tanggapin mo ang pagmamahal ko. Nandito na si Ginoong Lu at yakap-yakap pa niya Yung mandaraya. Nakapala ka siyang pumunta rito para tanggapin ang award. At nanalo pa. Talagang may dayaan. Ikaw. Nahihiya. Ni minsan, hindi ko narinig na may mandarayang nanalo ng championship. Pumunta ako para pahiyain ang mga nagkalat ng chismis na mandaraya ko. Ang kapal ng mukha ng mandaraya. Siguro may connection ka, ano? Kung ganoon, ibig sabihin ba nito? Hindi natin kinukondena ang pandaraya at sinusuportahan pa natin ito. Alam niyo bang illegal ang pagkalat ng maling akusasyon? Handa na ba kayong tumanggap ng legal notice mamayang gabi? Kung handa kayo, sige, magsalita kayo ng magsalita. Kung hindi, manahimik kayo. Handa na akong makatanggap ng sulat mula sa abogado ngayong gabi. Kung handa na kayo, magsalita kayo ng malaya. Kung hindi, reserba ko ang karapatang magsampa ng kaso sa inyong lahat. Karapatan sa paghahabol. Isang maliit na paligsahan sa disenyo ng damit lang. Paano naka-attract ng ganoong kalaking tao? Baka naman si Boss Lu ay narito. Para sa isang kalahok, yan ang hula ko. Para kay Designer Chu. Walang modo. Nakakita na mas nakatatanda. Di man lang bumati. Kumusta, Tito Lu? Anong mukha pa ang meron ka? Babaeng katulad mo. Pa tumayo rito? Sa buhay ko, ngayon ko lang nakakita ng designer na mandaraya. Hindi lang sa disenyo, pati sa pagkatao ay may problema. Huwag kang magpakalabis. Sasabihin ko sa'yo, hindi ganoong klaseng tao si Ling Fei. Di mo siya kilala. Sa buong buhay mo, ang gusto mo lang ay yung may pakinabang sa'yo. Manghuhula ka lang at maniniwala sa chismis. Mula pagkabata, yan lang ang alam mong gawin. Louis Chen. Parang ibang-iba ka na talaga sa nakilala ko noon. Ginong Lu, bakit mo pa ipinagmamalaki ang ganitong babae? Nakikipagtalo ka pa kay Tito Lu. Una, nobya ni Ginong Tsu. Ngayon naman, girlfriend ni Ginong Lu. Ang tulad kong simple lang, di kayang mag-isip ng ganyan. Ang relasyon ko ay personal na usapan. Ano, makakaapekto ba yun sa disenyo ko? Di ko pakikialaman ang personal mong buhay, pero bilang kalahok, ako ay nag-apela na gawin. Ang titulo ni Heling Fei bilang kampiyon. Ang tulad niya ay dapat ipagbawal magpalaro magpakailanman. Ama, ang malaking paligsahang ito. Ang hinahangad ay katarungan at patas na laban. Ama, ang mandaraya ay kahihiyan ng industriya ng disenyo. Tayong lahat, magkaisa laban kay Heling Fei. Sa puntong ito, talo ka na. Kung magpapakumbaba ka at luluhod para humingi ng tawad, baka sakaling makiusap pa ako para sa'yo. Ngayon ko lang nalaman kung ano ang ibig sabihin ng kabaliktad ng katotohanan. Suksing yan. Chuksinlan. Dapat kayong dalawa ang magkatuluyan, huwag niyo nang sirain ang buhay ng iba. Heling Fei, nasa bingit ka na ng pagkatalo. Anong silbi ng pagmamatigas ng ulo mo kapag nalaglag ka na ngayon? Tingnan natin kung anong ilalaban mo sa akin. Huling paalala, imposibleng papasukin ang ganyang klaseng tao sa pamilya. Tay, kahit anong sabihin mo, hindi ko siya pakakawalan. Kung papasukin ba siya sa pamilya Lu, di ko alam. Pero sigurado ako, papasok ako sa pamilya ni Binibining He. Gusto mo pa bang magmana ng pamilya? Patunayan ko sa'yo ang kakayahan ko para maniwala ka. Ayokong makinig ng ganyan. Kung gusto mo pang bumalik dito, kung kinikilala mo pa akong ama, putulin mo na ang relasyon mo sa kanya. Bumalik ka at magpakasal sa napagkasunduang pamilya. Kung hindi, wala nang pag-usapan. Nakita mo na, Heling Fei. Sabi ko na sa'yo, hindi ka kailanman tatanggapin ng pamilya Lu. Tingnan natin kung hindi ka luluhod ngayon, Binibining He. Lahat ngayon ay nagsusumbong sa'yo tungkol sa isyu ng plagiarism. Kung totoo ang sinasabi ni Binibining Chu, pasensya na. Kailangan naming bawiin ang iyong titulo bilang kampiyon. Umalis ka na sa venue eh. Heling Fei, ang kampiyon ngayon. Ako ang magiging. Tapos na ba kayong magsalita? Hayaan niyo naman akong magsalita. Lahat kayo nagsasabing ako ang nangopya. Kaya ko sinasabi kapalisan. May iba pa bang ebidensya? Ipakita ko na sa inyo ang backup file ko. Ito ang ebidensya. Paano kung ninakaw lang ng iba ang file na yan? Pwede bang sabihin na nangopya ako?
Sa ebidensyang yan lang. Wala yan kwenta. Huwag kayong padala sa sabi-sabi. Sa okasyong ito, gusto kong linawin sa lahat. Si Chuxinlan ang nagnakaw ng original design ko. Ginamit niya ang design ko para sumali sa paligsahan. Heling Fee, nakakapagsinungaling ka pa ng ganyan kakomportable. Hanga ako sa lakas ng loob mo. Kahit di mo aminin, ang pinakamahalaga sa design ay ang konsepto at inspirasyon. Pwede mong nakawin ang file ng isang designer. Pero ang kaluluwa niya hindi mo mananakaw. Chuxinlan, alam mo ba ang tunay na konsepto ng disenyo ng Rosasang Hardin? Ang tunay na konsepto ng disenyo. Sa aking draft ng disenyong ito, mayroon itong natatanging nakatagong detalye. Pwede niyong itanong kay Binibining Chu kung alam niya ba ito. Anong nakatagong detalye? Impossible. Heling Fee, huwag kang magpanggap dito. Huwag mong isipin sa pagsabi ng kung ano-ano. Nalilis mo na ang sarili mo sa kasalanan ng pangungopia. Ni hindi alam ni Binibining Chu ang detalye ng disenyo. Eh di sabihin mo nga, ano ba ang espesyal nito? Mga hurado, kung masasabi ko ito, mapapatunayan ko bang ako ang orihinal ng disenyo? Siyempre, kami sa lupon ng mga hurado ang magpapatunay. Basta maipaliwanag mo lang ng maayos sa amin, ay bibigyan namin ito ng patas na resolusyon. Ipapakita ko sa inyo ang tunay na disenyo ng Rosasang Hardin. Ang pinakamalaking kaibahan ng disenyong ito ay ang mga piyesa nito ay madaling tanggalin. Masdan nyo ng mabuti. Ang puwang ng manggas at laylayan ng damit hindi ganap na tinahi. Pwedeng i-adjust ang taas tulad ng mga talulot ng rosas. Impossible. Hindi ako naniniwalang isang gamit lang ang daming pwedeng gawin. Bilang isang taga-disenyo, dapat gawin ng lubusan ang bawat likha. Hindi ko kinaliligtaan ang kahit isa sa aking mga damit. At ang ikinatalo mo sa akin, Chuxinlan, ay ang iyong pagtingin sa disenyo. Magaling. Pa sa akin, ang unang pwesto ni Heling Fei ay talagang karapat-dapat. Ang galing talaga ng detalye. Kahit may akusasyon ng pangungopia, kalmado pa rin at handang humarap. Ang galing mo, Binibining He. Ayo pala ang mga nangungopya. Magnanakaw na nagsisigaw na magnanakaw. Kawalang hiyaan. Pumasok sila sa bahay ni Binibining He at ninakaw ang draft. Pag nanakaw yan, pumunta sila rito gamit ang peking pangalan. Nag-apply na ako ng investigasyon. Anong gagawin natin, Singyan? Kung mapatunayan to, tapos na tayo. Huwag kayong magkakamali. Paano naman kami magnanakaw? Ito ay may nagbigay mismo nito sa amin. Ama ba? Bienan. Ano nang ginagawa mo rito? Ikaw ang kumuha ng design ko at ibinigay sa kanila? Anong kumuha? Ang sama ng salita mo. Ama mo ako. Ang mga gamit mo, hindi ba akin din yon? Ang tagal at sakit na pinagdaanan ko para dito. Paano mo nagawang ibigay yon sa kanila? Para lang gamitin nila laban sa akin. Ano naman ngayon? Sinong hindi nagbibigay ng pera sa akin? Gusto ko lang naman. Uminom at magsugal. Pinutol mo pa allowance ko. Talagang lumaki ka na't lumalaban ka na sa ama mo. Kung ganito na lang. Wala na akong choice kundi humingi sa asawa mo. Sa manugang ko. Kawawa naman ako. Kadiri. Isang walang kwentang ama. Basura. Nakakasuka talaga. Kaya mong ibenta ang mga ginawa ko para sa pera. Kaya mo rin akong ibenta. Dapat matagal na kong hindi na umasa sa'yo. Paano nagkaroon ng amang tulad mo sa mundo? Ngayon, ako, si Heling Fei ay opisyal na mapuputol ng relasyon sa'yo. Lumaki na ang pakpak mo ah. Yan ang sasabihin mo sa tatay mo? Mukhang kulang pa sa bogbog to. Subukan mong hawakan siya ulit kahit sino ka pa. Gagawin kitang pulbura. Ama niya ako. Yan ang gagawin mo sa akin? Heling Fei, mag-isa ka lang. Pag nawalan ka ng asahan sa hinaharap, tingnan natin kung paano ka. Huwag mo nang pakialaman. Nandito ako para sa kanya. Sobrang gahaman sa pera ang babaeng ito. Kaya niya tinalikuran ang anak ko at nagpakasal sa iba, dahil lang sa salapi. Sa hinaharap, dahil lang sa kaunting pera, iwan ka rin niya. Ganoon ba talaga siya kahalaga? Huwag mo nang banggitin ang anak ko.
3 taon na ang nakalipas. Nagmula akong mayaman, naging dukha. Ako ang nawala ng tiwala sa sarili. Wala akong lakas ng loob na harapin ka. Ang panahong iyon ay sugat na hindi ko kayang hawakan. Nang muling magkita tayo, hindi ko pa rin kayang tanggapin ang pagmamahal mo. Natatakot na malaman mong hindi na ako. Yung babaeng kumikinang noon. Ikaw pa rin ang yon. Ano ba yan? Sobrang kapal na mukha. Lu Yichen. Mukhang wala ka talagang respeto sa king ama mo. Kung gusto mong makasama siya, ikaw, ituring mo na lang na wala kang ama. Pinipilit mo ba talagang pumili ang anak mo sa harap ng publiko? Ganoon ba? Kung mabibigyan ko siya ng mas magandang buhay, hindi na siya kailangang magdesisyon. Ang lakas ng loob mo. Kung ang material na bagay lang ang basehan mo ng mas magandang buhay, masasabi ko lang ang namumuno ng pamilya Lu ay napakakibot ng pag-iisip. Sa pagitan ko at ni Lu Yichen, lampas na kami sa edad na sinusukat ang lahat sa pera. Tunay ang pagmamahalan namin. Sana'y pahintulutan mo kami, Ginoong Lu. Paano kung hindi ako pumayak? Kung ganoon, magtutulungan kami ni Lu Yichen. Na ipadala ka sa ibang bansa. Ikaw, Paumanhin sa lahat, nahuli ako. Nadelay ang flight ko. Medyo matagal ang naging biyahe. Sana naman wala akong na-miss na magandang eksena. Mukhang may magiging kapatid na ako sa pagsasama. Ang kasal ko na isakripisyo na. Sa pagkakataong ito, hindi ko nahahayaang masira ang kanya. Ate Luya, Bakit hindi ka nalang bukas dumating? Boss Tsu, anong hangin ang nagdala sa'yo? Ling Fei, sa wakas nakita na kita. Ang tanda-tanda mo na, nanliligaw ka pa. Kapag inulit mo yan, papaalisin kita sa Jiangcheng. Ling Fei, alam kong mahal mo pa rin ako, di ba? Naglalaro-laro ka lang sa kanya, di ba? Maghihintay ako, Ling Fei. Babalik ka rin pag sawa ka na. Kailangan kita. Kailangan ka rin ng kumpanya. suksing yan. Ilang beses ko pa bang kailangan sabihin sa'yo bago mo maintindihan? Hindi kita kailanman nagustuhan. Tigilan mo na ang pagpapantasya. Impossible yan. Ano bang pinagsasasabi mo sa kanya, ate? Tawagin na lang natin ang security para itapon siya sa labas. Mas mabuti pa, itapon natin siya ng mas malayo. Halimbawa, sa labas ng Jiangcheng. Assistant Cheng, magpahanda ka ng sasakyan. Itapon mo si Suksing yan sa labas ng Jiangcheng. Tayo na. Uwi na tayo. Ling Fei, Ano nang nangyari? Ayoko sa matandang yon. Ilang taon kanyang inagaw sa akin. Ayun pa rin na, nakakasama pa rin ng loob. Ang selosa mo pa rin talaga, no? Di ba nga pinalayas na natin siya sa Jiangcheng? Ganito na lang. Lumipat ka na sa bahay ko. Para walang makakagambala sa atin. CJ, tingnan nga natin kung ano ang sikreto ng kwartong ito. Birthday ko nga pala. Nandito pa pala ang mga lumang sketch na ito. Patuloy pala niyang iningatan ang pangarap ko.
Ate, bakit ka nandito? Tumayo ka na dyan sa sahig. Halika. Luigi, mabuti pa. Aminin mo na lahat ngayon din. Naalala ko, sabi mo dati, pangarap mo talaga. Magkaroon ng sarili mong fashion design company. Nang iwan mo ako, isinumpa ko sa sarili ko. Ipapatayo ko talaga para sa'yo. Ang sarili mong fashion design company. Para lang maalipin mo ako. Para ibigay sa'yo. Kaya. Sa loob ng 3 taon, patuloy ka lang. Tumahimik ka. Heling Fei, lumabas ka nga rito. Sino ba yung Heling Fei na yan? Isang basagulero. Walang utang na loob. Dalhin mo na siya palayo. Lumabas ka. Lisanin mo na to. Heling Fei. Ikaw, umangon ka't umalis na. Walang hiya ka. Ikaw, umalis ka na. Lumabas ka. Umalis ka na. Ito yung gusto kong ibigay sa'yo nang magtapat ako sa coffee shop. Sayang lang. Ngayon ko lang naisupply sa'yo. Ang ganda. Yung design na to, parang hindi ko pa to nakikita dati. Kasi ako mismo ang nagdisenyo nito para sa'yo, ate. Sana, tulad mo, ang mga alahas na to ay walang katulad. Nagustuhan mo ba, ate? Sabi ko, ibibigay ko sa'yo ang pinakamaganda. Nagawa ko. Bigyan din kita ng regalo. May regalo ka para sa akin, ate. Iunat mo ang kamay mo. Para sa akin talaga to. Talaga? Matagal ko nang gustong ibigay sa'yo to, mula pa noong 3 taon. Sa totoo lang, matagal na kitang gusto ng palihim. Louis Chen, maligayang bagong taon. Heling Fei. Maligayang bagong taon.